sa alabok. Kaysa ng simbahan, hinimok mo kaming sumunod sa tawag ng iyong mabuting balita. Gawaran mo kami ng iyong habag, habang aming inihahanda ang mga abon na tanda ng aming paglalakbay sa Koresma. Ipagkaloob mo na kaming maglalakbay at lalakbay sa ilang ay makasumpong sa bukal ng muling pagsilak na may pasilbing pagkauhaw sa katarungan. Ang amin nawang kawang-gawa ay makapagbigay lingkod sa iyong sambayanan at ihantong kami sa kapayapaan. Naway pabanalin ng panalangin ito ang lahat ng aming mga gawa hanggang sa humantong kami sa iyong inihandang hapag kung saan ikaw ay naghahari kasama ng Kristo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamahati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Maaaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan ninyo siya ng handog na pagkaing butil at alak. Hipa ninyo ang trumpeta sa ibabaw ng bundok ng Sayon. Tipunin ninyo ang mga tao at ipag-utos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga pari, tumayo kayo sa pagitan ng altar at ng pasukan ng templo. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkatapos, ipinakita niya ang malasakit niya sa lupain at naawa siya sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Poon iyong kaawan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway.
ginamit at sinasambit ang Alleluia bilang tugon sa iyong paglupig sa kasalanan at pagtatagumpay sa kamatayan. Ngayon, sa 40 araw ng Kwaresma, namamaalang kami sa Alleluia upang mapanibago kaming muli sa araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay, nakasalo roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakabanalin mo ang mga agong ito sa gisag ng aming pagbabalik loob sa iyo. Kaawaan mo kami at tulungan mo kaming maging tapat sa iyo sa pagtahak sa landas ng pagbabagong loob sa panahon ng Kwaresma, sapagkat ang kaloob mo'y maligtas ang lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nababatid ng Panginoon kung saan tayo nagmula at batid niyang tayo ay alabok. Hilingin natin sa Kanya na tayo'y patawarin at hilumin ang mga sugat na buhat sa kasalanan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng tunay na pagbabalik loob. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Palakasin mo kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagkaloob mo sa amin ang tapang na loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming matanto ang tunay na halaga ng aming buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panibaguhin mo ang iyong pag-ibig sa amin at itulot mo maging saksi mo kami sa pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mamamatay ang makasalanan, bagkus sila'y magbalik loob. Sa iyong habag, isaalang-alang mo ang kahinaan ng aming katayuan. Batid namin kami ay alabok at sa alabok din kami babalik dahilan sa aming kasamaan. Magdalang awa ka sa amin, patawarin mo ang aming pagkukulang at ipagkaloob mo sa amin ang gantimpala ng lahat ng nagsisisi sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Okay,